Ang vlog na ito ay tungkol sa katanungang para sa lahat ba talaga ang pagninegosyo? Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel ko, ako nga pala si JP Tuazon, isa akong entrepreneur, business owner, isa rin akong empleyado, at isa rin po akong licensed electrical engineer. Para sa lahat ba talaga ang pagninegosyo? Sagutin natin yan mga kaibigan. Nung nag-aaral pa lang po ako, nakita ko na po ang kahalagahan ng pagninegosyo. Dahil po yung tinutuluyan ko noon, yung mga lolo ko, tsaka yung mga tiyuhin ko, tiyahin ko, is mga negosyante po. And nakita ko na yung kahalagahan ng pag-business noon. So, sa makatwid po, meron po akong background or nagkaroon po ako ng kalinawan sa utak ko na balang araw gusto kong maging negosyante. And hindi naman po ako nabigo, although marami po akong pinagdaanan na talagang mahihirap na sitwasyon bago makarating sa tumpak or yung akmang business para sa akin. So, yung tanong po na para sa lahat ba yung pagninegosyo, ang sagot ko po doon ay hindi. Isang malaking hindi. Hindi po para sa lahat ang pagninegosyo. Kaya sa mga nanonood po ng video na to, na napipressure mag-business or nananawa sa trabaho na gusto na lang mag-business, ito po ang masasabi ko sa inyo. Hindi po para sa lahat ang pagninegosyo. Bakit po? Unang-una po, may karapatan tayong lahat na mag-business. Wala pong pinagbabawalan, wala nagbabawal sa atin na mag-business. Pwede pong lahat mag-business. Pero, hindi po para sa lahat ang pagbibusiness. Dahil, ang pagninegosyo po ay merong mga katangian or mga traits na hinahanap doon sa tao kung talagang gusto mong mag-business. Kung kaya nyo pong mapuyat araw-araw, kung kaya nyo pong ma-stress, kung kaya nyo pong magsakripisyo para sa mga kasiyahan nyo, at napakarami pang ibang sacrifices na gagawin para lang magtuloy-tuloy yung business mo. So, kung ikaw po ay empleyado na nag-iisip mag-business, mag-full-time, pag-isipan po natin maigi ito. Dahil ito po ang pagbibusiness ay napakahirap na gawain. Kung nai-stress po tayo sa pagiging empleyado, nai-stress tayo sa boss, nai-stress tayo sa mga pinagagawa sa atin, nai-stress tayo sa paulit-ulit na ginagawa. Yun lang po yung stress natin dun sa trabaho, yung trabaho natin mismo. Then after that, sweldo ka pa rin po, may sweldo ka kinsenas katapusan. Pero sa business po, lahat po problemahin niyo po. Poproblemahin niyo yung pagpasahod ng tao niyo, poproblemahin niyo yung mga trabaho ng tao niyo, poproblemahin mo kung paano makabenta, poproblemahin mo yung pambili ng stocks, poproblemahin mo yung mga bills, lahat po poproblemahin natin. Pati po, ultimo yung mga benefits ng mga empleyado mo, poproblemahin niyo po yun. Lahat po, pati upa ng pwesto, as in lahat. Lahat po yung alalahanin natin. So kung meron kang isang stress sa trabaho mo, sa negosyo po, times 10 yung stress mo doon sa trabaho. Lalo na po pag dumating yung time na wala kang benta, pag matumal. So doon po lalabas yung character or traits na sinasabi ko na dapat meron ka pagdating sa business. Isa pa po, hindi talaga nakadesign yung daigdig natin or yung mundo natin or yung bansa natin na lahat negosyante. Dahil gumagalaw po yung mundo natin na may ginagampanan ang bawat tao. So hindi lahat tayo negosyante dapat. So walang matitira kung lahat tayo magbi-business. Walang tubero, walang electrician, walang mga skilled workers, walang janitor kung lahat tayo magbi-business. So hindi po tayo talaga kailangan lahat mag-business. Isa pa pong dahilan kung bakit nasasabi ko na hindi para sa lahat ang pagnenegosyo ay dahil may kanya-kanya tayong contentment sa bawat buhay natin. Kaya yung mga content creator na nagsasabing mag-business kayo, ini-encourage tayo mag-business, is tigil-tigilan nyo na po yan. Dahil ang mga tao po ay may kanya-kanyang level ng contentment. Alam po natin yan sa mga sarili natin. And sa pulpa po nung mga bata pa tayo na nag-aaral tayo, is talagang nakadesign na tayo para magkaroon ng magandang trabaho. At hindi po natin yan masisisi. Hindi natin yan pwedeng isisi sa mga magulang natin, sa mga sinasabi nilang school
education system sa atin. Hindi po yung ganun mga kaibigan. Lalo-lalo na sa bansa natin. Hindi po tayo lahat nakadesign para magnegosyante. May mga iilan lamang po na nakakasurvive sa pagbibusiness, pero hindi po lahat. So, mabalik po tayo dun sa kanya-kanyang contentment sa bawat isa. Yun nga po, may kanya-kanya tayong level of contentment. So, yung ibang tao, talagang okay na sila na sumusweldo ng ganito. Okay na sila sa buhay na ganito. Kaya nga, kanya-kanya rin tayo ng definition ng happiness sa buhay. Merong kontento sa malit ang sweldo, sa payak na pamumuhay, buhay probinsya, buhay na ganito, buhay na ganyan. So, hindi po nila kailangan magpakahirap para lang magnegosyo. Hindi natin pwedeng isaksak sa mga utak nila na kailangan nila mag-business. Kasi hindi naman nila kailangan talaga sa totoo lang. Dahil masaya na sila kung anong merong buhay sila ngayon. So, yun po yung mga dahilan ko or nakita ko na dahilan kung bakit hindi para sa lahat ang pagninegosyo. So, wag po kayong ma-stress kung wala pa kayong business. Kung masaya naman po kayo sa ginagawa nyo, lalong-lalo na dun sa field na pinili nyo, is magstay lang po kayo dyan. Kaya nga po nauso yung mga courses na yan dahil talagang dyan kayo nararapat. Yung kagalingan natin, yung kagalingan nyo, kagalingan ng bawat isa sa atin, dyan nakalaan. Kung kayo po ay nababaliw na o natuturete nakakaisip dahil sa mga business guru ko no na nagsasabi magnegosyo ka habang bata ka, huwag ka na mag-aral. Para sa akin po, dapat hindi natin pinapakinggan yan dahil lalo lang po tayo na-stress. Nagugulo yung utak natin, yung perception natin. Pero kung talagang desidido ka mag-business, why not, di ba? Pero wag po nating pilitin yung sarili natin to the point na masisira yung buong buhay natin dahil lamang doon. Kung saan po kayo masaya, kung ano po yung ginagawa nyo ngayon at nag-i-enjoy naman po kayo, dyan lang po kayo. Wala po dapat nakaka-influence ng ating pag-iisip at ng ating nararamdaman. Bottom line po, nasa atin po kung anong gusto nating gawin. Wala pong pwedeng magdikta, basta masaya tayo. So, kung nagustuhan niyo po ang video na to, please follow me po on YouTube channel and paki-follow na rin po ako sa Facebook page ko. And again po, ako po si JP Tuason. Nagpapasalamat po dito ako sa suporta na binibigay niyo sa akin. And God bless us all po. Maraming salamat ulit. Bye-bye!